Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Exodus chapter 33, verse 14 to 15. Sinasabi rito na, "Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Sinabi ni Moises sa kanya, "Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito." Ang pabor ng Diyos ay maaaring ilarawan bilang isang banal na kabaitan o isang gawa ng tunay na habag sa bahagi ng Diyos mismo sa mga nangangailangan at hindi karapat-dapat ng mga taong tatanggap. Sa simpleng salita, maaari nating tukuyin ang pabor o biyaya ng Diyos bilang pagbibigay sa atin ng Diyos ng kakayahang gawin ang isang bagay na imposibleng gawin ng tao. Ang sukdulang layunin ng Diyos para sa bawat tao ay maging isa sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang muling makiisa sa Diyos sa Espiritu, upang maibalik ang nasirang relasyon natin sa Kanya dahil sa kasalanan. Sa madaling salita, tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos upang mamuhay ng lubos na kuswato ng Diyos at hinahangad ng Diyos na ibalik iyon. Ang ating kasalanan at paghihimagsik ay gumawa ng magulong-gulo ng ating orihinal na tadhana. Ngunit hindi tayo binitawan ng Diyos ng ganoon kadali. Inihayag at pinatunayan ng may likhang Diyos ang kanyang walang kondisyon, hindi natitiling na pag-ibig para sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang minamahal na perpektong anak. Ganap na tayong napanumbalik sa ating relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa makatuwid, lahat tayo ay may parehong pangkalahatan, pinakahuling tadhana o layunin sa buhay. Ito ay marahil ay nagbibigay sa atin ng pinakamahusay, pinakamaigi na kahulugan ng ating kapalaran. Ang pangunahing layunin ng tao ay luwalhatiin ang Diyos at tamasin siya magpakailanman. Alam ko na ito ay maaaring mukhang isang labis na pagpapasimple ng paksa, ngunit kung susundin natin ang pagtatapat na ito, hindi tayo mabibigo. Sa kabilang banda naman, kung isa sa buhay natin ang ating pang-araw-araw na buhay at tumanggi na luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa at talagang tinatamasa siya, tsak na mabibigo tayo sa pagtapat ng ating tadhana. Nilinaw ng Diyos na gusto niya na ikaw at ako ay tumutok sa mga ugat ng ating buhay, hindi lamang sa bunga. Hayaan na ang Diyos na ang bahala sa mga resulta habang nakatuon ka sa paggawa ng mga tamang bagay. Nagtatrabaho ka sa kung ano ang maaari mong kontrolin tulad ng iyong saloobin, iyong pagsunod, yung mga iniisip, yung mga salita at hayaan ang Diyos na gumawa ng kung ano ang kanyang nais. Kung hindi mo ito gagawin ay magkakaroon ka ng posibilidad na pekein ito. Itutuon mo ang iyong pagtuon sa kung paano ka lumitaw sa panlabas kumpara sa paglinang kung sino ka sa loob. Tandaan na kinasusuklaman ng Diyos ang isang dahilan para maging perpekto. Lubos niyang ninanais ang iyong pag-uunlad sa kanyang wangis. Muli, ako po ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.